Sige mga kaibigan, ako si Hari Sultan at may malaking nangyayari ngayon. Nakipagsani puwersa ng mga Kurdo sa US at Israel para pabagsakin ang Islamikong rehimen. Napaka-interesante talaga ng kaganapang ito. Pero di ko alam kung saan ito hahantong. Ano ang magiging tingin ng mga Kurdish sa resulta nito? Dahil malinaw naman, gaya ng alam mo, ang mga Kurdish ang pinakamalaking etnikong grupo o mga tao na walang sariling bayan. Dahil dito, iniisip ng mga Israeli na kailangan nilang magkaroon ng sariling bayan tulad ng mga Kurdish. Pakinggan natin ang Fox News para malaman natin kung ano ang sinasabi nila. Kakapasok lang ng balita, malaki ito. Isang opisyal ng US ang nagsabi sa Fox na libo-libong mga Kurdong Iraqi ang naglunsad ng opensibang lupa sa Iran. Ang CIA ay nagbibigay na pala ng armas sa kanila mula pa noong 12 araw na digmaan. Pinulbos, winasak, tinalo. Lahat ng salitang ginamit ng Pentagon para ilarawan ang iba't ibang puwersang militar ng Iran sa ikalimang araw ng Operation Epic Fury. Ilang sandali lang ang nakalipas, ipinagmamalaki ni Pangulong Trump ang tagumpay nito. Kaya nasa napakalakas tayong posisyon ngayon at ang kanilang pamunuan ay mabilis na nawawala lahat ng parang gustong mamuno ay namamatay. At ito ay isang kamanghamanghang bagay na nangyayari. Ang kanilang mga misil ay mabilis na winawasak. Ang kanilang mga lugar ng paglulunsad ay nawawala rin. Ina-atake nila ang kanilang mga kapitbahay. Ina-atake nila ang kanilang sa ilang pagkakataon mga kaalyado o hindi pa ganoon katagal mga kaalyado. Talagang wala sa kontrol ang bansang ito at ginamit sana nila ito laban sa atin kung hinayaan natin sila. Nasaan ang kanilang mga kaalyado? Nasaan ang Rusya? Nasaan ang Tsina? Mawawala ng Tsina ng 44% ng supply nila ng langis na dumadaan sa Strait of Hormuz. Malinaw na maghahanap sila ng ibang mamimili at mapipilitan magbid ng mas mataas dahil sinasamantala ng Tsina ang pagiging rug ng Rusya at Iran. Bumibili ang Tsina ng langis mula sa mga ito sa presyong break-even lang. Kaya malaking dagok ito sa Tsina. Kaya babawiin ng Tsina ang 44% na pagkawala nila ng langis mula Iran o mula sa reyon, kasama lang langis mula Saudi. Pero mapipilitan silang bumili nito sa mas mataas na presyo sa panahong hindi magandang takbo ng ekonomiya. Alam mo ba kung paano sila nakakapag-mass produce ng mga EV? Dahil mura ang enerhiya nila mula sa langis ng Rusya at Iran. Pero tapos na yon. Kaya dapat interes ng Tsina na suportahan ang Iran. Pero alam mo ba kung bakit hindi nila ito ginagawa? Dahil sa lakas ng Amerika. Hindi nila kayang lumaban ng direkta sa Amerika. At oo, nagpadala sila ng ilang sinong interceptor. Nakalimutan ko na kung anong tawag doon pero wala talagang silbi. Sobrang walang kwenta. Sabi ng kalihim ng digmaan, simula pa lang daw ito. Nagsisimula pa lang tayo. Binibilisan pa natin. Hindi tayo bumabagal. Ang kakayahan ng Iran ay unti-unting nawawala bawat oras habang ang lakas ng Amerika ay lalong tumitindi, nagiging mas matalino at lubos na nangingibabaw. Mas marami pang bombers at fighters ang dumarating ngayong araw. Madali naming mapapanatili ang laban na ito hanggat kinakailangan. Iniulat ng White House na mahigit 17,000 Amerikano na ang ligtas na nakauwi mula sa gitnang silangan at inulit ang dahilan ng Pangulo para sa operasyon. Isang rebeldeng terorista ang rehimen ito na 47 taon ng banta sa Estados Unidos, mga kaalyado at mamamayan natin. Ito ang Pangulo. Marami na silang napatay na Amerikano. Ang digmaan ay para sa kapakanan ng Amerika. Oo, ito rin ay para sa kapakanan ng Israel, Saudi Arabia, UAE, Oman, at syempre ng mga tao sa Iran. Tandaan ito kailangan ng tapang para gawin ito. Sabi ng propesor, ganito dapat ang pagsusuri mo. Dapat walang kinikilingan sa politika. Sabi nila na bawat presidente mula kay Ronald Reagan ay pwedeng nakipagdigma na sa Iran dahil ang Islamikong rehimen ng Iran ay laban sa Amerika. Ipakikita ko sa iyo ang isang clip. Hindi Republikang Islamiko ang bansa mo. Kalaban nito ng Amerika, Saudi, Israel at iba pang bansang Arabo. Who are your friends? Lahat ng bansa sa mundo ay maaaring matuto mula sa support na ito. Lahat ng mga bansa maliban sa mga nabanggit natin, maaaring. Sino ang pinakamatindi mong kaaway? Ginong Pangulo. Pangunahing problema ng Iran. Amen. Amen. Kaya bawat Amerikanong presidente ay maaaring nakipagdigma sa Islamikong rehimen dahil laban ito sa Amerika.
Oo, sinubukan ng lahat ng Amerikanong presidente ang demokrasya, maliban kay George W. Bush na abala sa Iraq at Afghanistan. Pero lahat ng ibang presidente ay sinubukan ng diplomasya, pero hindi ito nagtagumpay. Kaya hindi talaga ito maiiwasan. Kung hindi ginawa ni Trump, gagawin din ito ng susunod na presidente. Pero ito ang pinakaangkop na panahon dahil pinakamahina ang Iran noon. Abala ang Rusya sa Ukraine. Hindi pa handa ang China at nag-aaklas sa mga tao sa Iran. Isang tanga lang, Islamista o may Israel derangement syndrome ang hindi sasamantalayin ng ganung pagkakataon. Sino ang laging nagiit na hindi dapat magkaroon ng sandatang nuclear ang Iran? Lubusang sinikap din ng Pangulo ang kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya. Ginawa niya at ng kanyang team ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit sa huli ay napagpasyahan ng Pangulo na hindi na maaring ituloy ang landas ng kapayapaan. Ang rehimeng Iranian gusto nila ay kamatayan, gusto nila ay pagkawasak. Hindi matanggap ng Pangulo ang pagnanais nilang pumatay ng mga Amerikano bilang Commander-in-Chief. Palagay ko, mahalagang pangyayari ang pagsali ng mga puwersang Kurdo mula sa Iraq. Sa totoo lang, sabihin ko lang sa'yo, hindi talaga magkasundong mga Kurdo ng Iraq at mga Kurdo ng Iran dahil may maliliit silang hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Tingin pa man sa usaping ito, nagkakaisa sila dahil may iisang kalaban silang nilalabanan. Masamang balita ito para sa Iraq at lalo na sa Turkiya dahil natatakot ang Turkiya na armaduhin ng mga Kurdo at baka sila pa ang bumaliktad laban sa Turkiya mismo. Kaya hindi ko alam. Wala pa akong pinapanigan sa usaping yan. Hindi ko alam. Palagi akong naawa sa mga Kurdo dahil ipapakita ko ito. Dito sila nakatira, pero wala silang sariling bansa. Kaya nandyan sila sa kanlurang Iran, hilagang Iraq, kanlurang Syria, at malinaw na sa silangan, halos kalahati ng silangan ng Turkiya. Kaya malaking bagay ito para sa Turkiya. Kung ang mga Kurdo mula Iraq at Iran ay magkaroon ng matibay na base dito at armado sila ng mga sandatang galing Amerika, maaari silang maging banta sa Turkiya. At saka, paano kung magtagumpay silang pabagsakin ang rehimeng Islamiko? Ano ang mangyayari? Hindi ko alam kung paano tatanggapin ng mga Iranian ang isang independyente o militanteng Kurdistan. Kaya hindi ako kumakampi. Nag-uulat lang ako. Hindi ko alam ang patutunguhan nito. Malinaw na, pwede itong magdulot ng mas malaking problema o kaguluhan. Minsan kailangan talagang mangyari ang kaguluhan dahil hanggang kailan mamumuhay ang mga tao sa awan ng Syria, Iraq, Turkiya at Iran. Hanggang kailan? Hindi ko alam. Sa ngayon, tutok tayo sa tunay na layunin. Pagbagsak ng rehimeng Islamiko.